pumunta tayo dito mga bossing. No? Pumunta ho tayo dito sa title ng ating video ho, mga kababayan. Sino? Nakita na. Isama ko na ho ito ha. Kasi talagang viral ho eh. Nakita na yung missing bride. Oh. Tubi na si Sierra Dewan, case closed na. Case closed na. Nakita na yung missing bride na ikakasal sana. Kung kailan ba yun? Hindi ko lang sinasama sa mga vlog natin kasi hindi naman. Sierra Cute. Magandang gabi sa inyo, Tony at Rica. Itinuturing ng case closed ng Quezon City Police District ang kaso ng nawawalang bride-to-be na si Sierra De Juan matapos matagpuan sa Sison, Pangasinan. Siguro hindi naman ho sarado agad dyan mga bossing kapag kayo nakita agad. Kailangan alamin pa din ho. Ginulo yung bayang Pilipinas eh no. Lahat na focus sa kanya eh. Oh, sa paghahanap sa kanya ngayon makikita malalaman na palakad-lakad lang. Sabi ni Music Story, walang kwentang babae yan, hindi magandang napangasawa yan. Para sa akin, yung mga ganyang style, oo. No? Ayon kay QCPD PIO Chief Police Major Jennifer Ganaban, ay nakarating na sa Pangasinan ng mga tauhan ng Police Station 5 kasama ang kanyang fiancé na si Mark RJ Reyes, ang kapatid na lalaki ni Sierra at ang babaeng kapatid ni Mark para siya ay masundo. Inihayag din ni Ganaban kung paano natagpuan si Sierra De Juan sa Sison, Pangasinan. Alaga, shoutout sa iyo. Accordingly, may tumawag po kanina kay Mark na nagsabi na nandun sa custody nila si Sierra. Kaya agad na po siyang nag-report sa ating kapulisan. Kaya sinamahan po siya si Mark. Yun, hindi niya alam yung mga balita na hinahanap siya o sinadya niya. O talagang sinadya niya na ayaw magpakita. Hindi kaya ayaw niyang mapangasawa? Sa tingin niyo, hindi ho ako malalim o hindi ho malalim ang alam ko dito. No? Pwede niyo akong tulungan diyan sa comment section. Kasi nakakapagtaka eh. Araw-araw ibinabalita eh. Araw-araw nasa mga news. Oh. Tapos siya yung hinahanap. Tingin ko talagang nagtatago ito o nagtago talaga ito, mga kababayan. Mentally ill po siya. Ganon. Ibig sabihin, ano yan? Ngayon lang nila nalaman na mentally ill sila? Mark at yung kanyang kapatid ni Miss Sierra para siya ay masundo. Tony at Rica, lumabas din sa investigasyon ng QCPD na ito na ang pangalawang beses na nawala itong si Sierra De Juan. Ang unang beses ay nawala siya ng isang araw matapos ang kanilang away ng kanyang nobyo na si Mark RJ Reyes. Bagamat wala pang sinasabing Hindi kaya meron siya pinupuntahan? No? Hindi kaya meron siyang pinupuntahan at may napupuntahan. At yung napupuntahan, tinatago naman siya. Kaya sabi ni Tony, mga bossing, para sa akin, hindi pa case closed to. Kailangan maimbestigahan ng malaliman to. dahilan ng babae kung bakit siya naglayas at nawala ay sinabi naman ng sanay maid of honor sa kasal ng magnobya sa sinumpaang salaysay na isinumite kay QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio na nakararanas ng financial distress. Oh, pero para maglayas ka pa at tapos alam mo na magiging problema mo in future time yung paglalayas mo at nabapabalita ka na worldwide, nationwide. Diba? Tingin ko, ayaw lang nitong magpakasal eh. Para ho sa akin, mga bossing, uulitin ko, maaaring mali ako dahil hindi naman po malalim yung aking kaalaman dito. Talagang isineshare ko lang ho sa inyo. No? Pero tingin ko, ganito yung mga napa-oo, pero ayaw. Si Sierra dahil sa kalusugan ng ama. December 10 nang umalis si Sierra sa bahay sa North Fairview para sana bumili ng sapatos para sa kasal noong December 14 pero dito na siya nawala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang radyo. Ito nga daw po mga bossing, no? Yung bride-to-be. Ang sinasabi niya, naglalakad-lakad lang daw siya. Lakad ng lakad. Sa lakad-lakad mo, tapos parang hindi ako naniniwala doon sa lakad-lakad. Sorry, kasi nga galing... Kumalat ho ito, mga boss si Pamo Sir, nationwide, buong Pilipinas ho, mga kababayan. Ngayon, ako,
na hindi naman ako mahilig manood ng mga ganyan, alam ko itsura niya eh. Kaka-post po at kaka-lagay nung kanyang pagmumuka doon sa mga balita ho. So ngayon, kung makita ko at madaan sa harap ko yan, uy, di ba ikaw yung hinahanap na ganito, ganyan? Ituturo ko na yan. Kung lakad siya ng lakad, panigurado ho, may mukha dyan. May makakaalam ng itsura niyan. Di ba? Tingin ko dito, mga bossing, baka nasa loob lang ito ng bahay at merong mga tao, baka lang ho may mga tao, nakakuntsaba niya, o baka may boyfriend iba. Sorry. Na itinatago siya sa loob. Di ba? Sorry. Kasi nga galing pa sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Lakad-lakad lang. Ilang linggo ho, mga kababayan. Oh, 'di ba sabi ni Music Stories, kahit ako ituturo ko 'yan, sayang ang reward. Sorry ho baka may mga sumusuporta dito kay Missing Bride. Sa lakad-lakad na ganyan, makikilala, mamumukaan ka na. Ang malakas na kutob ko dito, nasa loob lang to ng bahay. Merong mga nagtatago. Baka may boyfriend iba. Sorry. No? At yung boyfriend, sige, total naman ganito. Sa akin mo talaga gusto. Sige, pasok ka dyan sa loob, no? Pero madaling Ako na bibili ng mga pagkain, lahat, etc., etc. Tingin ko ganun. araw ko po yung nilalakad. Kasi lumukis. Ang layo naman ng nilakad mo pala, ma'am, no? Kasi yun, Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? nakita ko itong Sabi ni Paulo Saison, political issue tayo. Wala na ubus na yung topic natin, kaya ito yung last nating topic. 2 days before po ngayon. Nakita ko lang. Yun. Yung pag-iwan ng cellphone sa kanilang bahay. Isa pa din ho yan, mga kababayan. Mapapaisip ka din dyan, di ba? Yung mga tao na ayaw matuntun, ayaw malaman kung nasaan, iiwan yung cellphone, yung bahay. Hindi ko na lang ho alam kung si Paulo Saison kayang gawin yun, na iwan yung kanyang cellphone doon sa kanyang may bahay. Siyempre, baka makalkal yun. Di ba? Si Paulo Saison na kaibigan natin, mga bossing, madami sikreto yan. Oh. Sinundan mo na yun. Sinusundan ko. Yung Dunkin, nadaanan mo pa. Opo, Dunkin po. Dumaan ka dyan Ang hirap hong paniwalaan, mga bossing. Di ba?